Iligpit mo na ang mga gamit mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Sinabi ng asawa ko ang mga salitang iyon, wala pang isang oras matapos niyang malaman na di umano'y nagmana siya ng mahigit sa 400 milyon. Pag-uwi ko, naghihintay na ang mga papeles ng diborsyo sa mesa sa kusina sa tabi ng isang bote ng mamahaling champagne, 2 kristal na baso, at ang babaeng tila na pagpasyahan niyang ipapalit sa akin. Pinirmahan ko ang mga papeles ng walang pagtatalo, walang pag-iyak, walang pagmamakaawa. Pagkatapos ay tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at ngumiti. Good luck, Ramon. Akala niya ay aalis akong wasak. Ang hindi niya alam ay ang 400 milyon na kanyang ipinagdiriwang ang wawasak sa lahat ng inaakala niyang napanalunan niya. Ang Metro Manila ay laging mukhang kulay abo kapag maulan ng hapon, lalo na bandang alas 5:30 kung saan ang araw ay masyadong maagang nawawala, at ang mga commuter ay usad-pagong pauwi sa walang katapusang ilog ng mga pulang ilaw ng preno sa EDSA. Nakaupo ako sa trapiko, pagod matapos ang 10 oras na shift sa administratibong opisina ng St. Luke's Medical Center nang umilaw ang telepono ko sa Bluetooth screen ng aking kotse. Tumatawag si Ramon. Automatiko akong napangiti bago sumagot. Ang 11th taon ng pagsasama ay lumilikha ng mga gawi na tumatagal, kahit na ang romansa ay nagsisimula ng kumupas. Uy, mahina kong sabi. Ayos ka lang ba? Hindi agad sumagot si Ramon. Sa halip narinig ko ang paghinga, matalas na sasabik na paghinga, yung klase na parang hindi matatag. Tapos tumawa siya, hindi normal na tawa, isang bagay na mas malaki, mas mabangis. Elena, sabi niya, hindi ka maniniwala dito. Ang trapiko ay umusad ng ilang talampakan pasulong. Sa labas ng aking windshield, ang basa at madilim na kalsada ay sumasalamin sa mga ilaw ng lungsod. Anong nangyari? Namatay si Tito Arturo ngayong umaga. Ang mga salita ay tumama ng malakas sa kabila ng katotohanan na pareho naming alam na darating ito. Si Tito Arturo ay nakikipaglaban sa pancreatic cancer sa loob ng halos 2 taon. Huling beses na binisita ko siya sa pasilidad ng pag-aalaga, mukha siyang payat na payat sa ilalim ng mga kumot, kahit na ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas gaya ng dati. Diyos ko, bulong ko. Ramon, nakikiramay ako. Pero tumawa ulit si Ramon. Iyon ang sandaling may nanlamig sa loob ko. Iniwan niya sa akin ang lahat, sabi niya. Elena, naiintindihan mo ba? Lahat. Hinigpitan ko ang hawak ko sa manibela. Anong ibig mong sabihin sa lahat? 400 milyon. Sa isang segundo, matapat kong inisip na mali ang dinig ko sa kanya. Ano? Narinig mo ako? Lumakas ang boses niya, mayabang, lasing na sa isang numero na hindi pa man lang niya nahahawakan. Suminghot. 400 milyon cash, mga investment account, bahagi ng pagmamay-ari sa kanyang kumpanya. Suminghot. Diyos ko, El, mayaman na tayo. Tayo, sabi niya, tayo, sa simula. Malinaw kong naaalala iyon dahil tumagal lamang ito ng mga 10 segundo. Kinabahan akong tumawa. Ramon, teka, seryoso ka ba? Tumawag ba ang abogado? Tumawag si Attorney Cruz 20 minuto na ang nakakaraan. Halos hindi ko maproseso ito. Si Tito Arturo ay laging mayaman, ngunit siya ay kilala rin sa pagiging pribado. Walang nakakaalam ng eksaktong mga numero. Ginugol ni Ramon ang maraming taon sa pagpapantasya tungkol sa pagmamana ng malaking halaga balang araw, kahit na bihira itong hinikayat ni Tito Arturo. Sa katunayan, ang kanilang relasyon ay laging komplikado, magalang sa publiko, pilit sa ilalim. Gayunpaman, ang 400 milyon ay perang nakakapagpabago ng buhay. Napangiti ako kahit papaano. Diyos ko, Ramon, hindi ka panipaniwala iyan. Sa wakas, ay mababayaran na natin ang bahay at ang loan sa negosyo mo. Sa totoo lang, putol niya isang salita, pata, malamig, nagbago ang lahat pagkatapos nun, nag-isip ako, pagpapatuloy niya ng dahan-dahan. At sa totoo lang, hindi ko na yata nakikita ang saysayeng kasal na ito, ang trapiko sa paligid ko ay tila nawala. Ano? Narinig mo ako? Naramdaman ko ang init na umakyat sa mukha ko. Ramon, ano bang pinagsasabi mo? Sinasabi ko na hindi ko na kailangan ito. Ang boses niya ay tumatalas sa bawat pangungusap na parang binago na siya ngang para bilang isang taong mas malupit. Ginugol ko ang mataon na pakiramdam ko ay nakakulong sa nakakabagot na simpleng buhay na ito, nakakasya lang,
Nagpapanggap na masaya tayo gayong pareho nating alam na matagal na tayong hindi masaya. Hindi totoo yan. Vamos Elena. Tignan mo tayo. Para tayong roommates na makasamang nagbabayad ng bills. Nakatitik ako ng bulak sa kalsada sa unahan, 11 taon. 11 taon na nawi sa ganito, sinuportahan kita. Tahimik kong sabi. Nung muntik nang bumagsak ang negosyo mo sa konstruksyon noong pandemya, nagtrabaho ako ng double shifts para hindi mawala ang bahay natin. At pinahalagahan ko iyon, sabi niya ng mapang-aba. Noon, sa panahong iyon, parang ang katapatan ay may petsa ng peg-expire. Ramon, alam mo kung ano ang problema mo? Patuloy niya. Iniisip mo na ang paghihirap ng makasama ay romantiko. Hindi, nakakapagod ito. Nanikip ang dibdib ko ng sobra kaya masakit huminga. Pagkatapos ay dumating ang pangungusap na maalala ko sa buong buhay ko. Kamakailan lang akong nakmana ng 4,000 milyon, sabi niya. Ilikpit mo ang nagamit mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi aming bahay. Bahay ko. Halos matawa ako sa sobrang hindi makapaniwala. Hindi ka pwedeng maging seryoso. Oh, seryoso ako. Sa katunayan, ang napapeles ng diborsyo ay iniprint na. Sa totoo lang, ito marahil ang pinakamalinis na solusyon para sa ating dalawa. May isa pang tunok sa background. Pagkatapos ay isang babaeng tumatawa, mahina, bata, agad na bumaksak ang sikmura ko. Sino yan? Naatubili si Ramon ng kalahating segundo. Pagkatapos ay nalaman ko na, si Vanessa, ang ahente ngang lupa mula sa Makati, na tumutulong kay Ramon na tumingin ng komersyal na ari-arian para sa kanyang kumpanya nitong nga nakaraang buwan. 28 taong gulang, blonde, agresibong malandi, laging humahawak sa braso niya ng medyo matagal kapag nakikita ko silang makasama. Nagbibiro ka ba? Bulong ko. Huwag kang maksimulang umarte ng madrama. Gaano katagal na? Hindi na mahalaga yon. Na ang ibig sabihin ay matagal na. Ang makotse sa likuran ko ay nagsimulang bumusina dahil ang trapiko ay nagsimula ng umusat muli, ngunit halos hindi ko napansin. Tumayo ako sa tabi mo sa loop ng 11 taon. Sabi ko, inalagaan ko ang tito mo nung masyado kang abala sa paghahabol ngang kontrata. Ipinagmaneho ko siya sa mga chemotherapy appointments, Ramon. At ngayon hindi mo na kailangan, ang kalupitan ng panggungusap na iyon ay tumira sa akin na parang tubig na yelo. Hindi maingay na kalupitan, hindi sumasabok na kalupitan. Mas malala, walang ingat na kalupitan? Ang uri na nagmumula sa isang tao na hindi na nakikita ang iyong pagkatao dahil nakumbinsi nila ang kanilang sarili na nalampasan na nila ikaw. Lumunok ako ng malalim at pinilit ang sarili kong manatiling kalmado. Kailan ka naging ganitong klaseng tao? Palagi akong ganitong tao? Sagot niya. Wala lang akong pera nun. Tapos binabaan niya, ako ganun lang. Walang pag-alinlangan. Walang pagkakasala. Natapos ang tawag at ang loop ngang kotse ko ay naging hindi matiis na tahimik maliban sa mahinang ugong ngang aircon na humihihip laban sa nanlalamig kong mga kamay. Ipinakmaneho ko ang natitirang 20 minuto pauwi sa hanap na pamamanhit. Pagdating ko sa tapat ng bahay namin sa Parañaque, bawat ilaw sa loob ng bahay ay mainit na nagniningning laban sa madilim na gabi. Sa pamamagitan ng bintana sa harap, nakikita ko ang paggalaw, mga anino na tumatawid sa sala ng kaswal, comfortable, na parang hindi na ako kabilang doon. Naglakad ako papunta sa pintuan sa harap dala ang aking pitaka at tote bag mula sa ospital, ngunit bago ko pa mabuksan ito, ang kipat ay umilaw ng pula. Access denied. Tinitigan ko ito sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang pintuan sa harap. Nakatayo doon si Ramon na nakasuot ng maong at ang mamahaling navy sweater na binili ko para sa kanya noong nakaraang Pasko. Sa likuran niya, naamoy ko ang mahinang amoy ng champagne at mabulakla na pabango ni Vanessa na umaanot sa pasilyo. Mukha siyang halos gwapo sa sandaling iyon, tiwala, matagumpay, na parang ang pera ay sa wakas na patunayan ang bawat makasariling pagnanasa na ibinaon niya sa loob ng maraming taon. Tinanggal na ang iyong kikots, kaswal niyang sabi. Ayaw kong maging magulo ang nabagay. Tumingin ako lakpas sa kanya papunta sa kusina. Nandun sila. Mga papeles ng diborsyo na pirmado na sa panik niya. Sa tabi nga ito ay nakaupo ang isang bukas na bote ng mahaling champagne at 2 kristal na baso na may laman.
Saglit na lumitaw si Vanessa sa tuktok ng hagdanan na nakasuot ng isa sa mapolo ni Ramon. Nanigas siya nang makita niya ako, pagkatapos ay awkward na nawala ulit. Hindi sapat na napahiya para umalis. Sapat lang na napahiya para hindi makipag-eye contact. Humalukip-kip si Ramon. Bibigyan kita hanggang bukas ng hapon para ilipat ang magamit mo. Tahimik akong naglakat-lakpas sa kanya papunta sa kusina. Pagkatapos ay umupo ako. Mukhang nalito si Ramon sa aking pagiging kalmado. Sa tingin ko inaasahan niya ang pagsigaw, pag-iyak, pagmamakaawa. Sa halip, maingat kong binasa ang bawat pahina ng kasunduan sa diborsyo. Ang bahay ay mananatili sa kanya. Karamihan sa mga joint accounts ay hahatiin ng pantay. Walang mga contest clauses, mabilis na pagproseso, mahusay, na parang pinlano niya ito ng mas matagal kaysa sa isang hapon. Sobrang sakit ng dibdib ko. Akala ko babagsak ako doon mismo sa mesa. Pero tapos nakita ko ito. Isang malit na detalye malapit sa ibaba. Ang mana mismo ay hindi pa opisyal na nailipat. Nakabinbin para sa pinal na pagsusuri ng estate. Agad na bumagal ang pulso ko dahil bigla kong naintindihan ang isang bagay na malinaw na hindi naintindihan ni Ramon. Isang alaala ang lumitaw sa aking isipan. Si Tito Arturo na nakaupo sa tabi ng bintana ng nursing facility 3 buwan na ang nakakaraan, nagsasalita sa tuyo, maingat na boses niya. Ang karakter ang pinakamahalaga kapag iniisip ng mga tao na sa wakas ay nakatakas na sila sa mga kahihinatnan. Sa panahong iyon, hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngayon alam ko na. Dahan-dahan, kinuha ko ang panulat, pinirmahan ang pangalan ko, pagkatapos ay inurong, ang mapapeles pabalik sa mesa patungo sa aking asawa. Ngumiti ako. Good luck Ramon, sa unang pagkakataon sa buong gabi, ang kawalan ngang katiyakan ay saglit na kumislap sa kanyang mukha. Mabuti, dahil sa kaibuturan, alam na nga ilang bahagi niya na nakagawa siya ng isang kakilakilabot na pagkakamali. 3 araw matapos akong palayasin ni Ramon sa aming tahanan, ang Metro Manila ay gumising sa ilalim ng maulan at madilim na ulap na nagparamdam sa buong lungsod na pagod. Nakaupo ako sa loob ng guest bedroom ng itkong si Clara, nakatitig sa kisame habang ang kanyang coffee maker ay sumisitsit sa ibaba. At sa unang pagkakataon mula nang sumabo ang aking kasal, ang pamamanhid ay sa wakas nagsimulang magbigay daan sa galit. Hindi maingay na galit, hindi walang ingat na galit, ang mas tahimik na uri, ang uri na tumitira ng malalim sa loop ng iyong dibdib at nagpapatalas ng iyong memorya. Paulit-ulit kong pinapatuktok ang bawat sandali mula sa huling 2 taon kasama si Tito Arturo. Bawat appointment, bawat pag-usap, bawat kakaibang bagay na sinabi niya kapag wala si Ramon. Bandang 7:30 ng umagang iyon, nakasuot ako ng formal na damit at nakmamaneho patungo sa opisina ng batas ni Attorney Cruz sa Ayala Avenue sa Makati. Ang pagpupulong sa estate ni Tito Arturo ay naka-schedule ilang linggo na ang nakakaraan bago pa man malaman ni Ramon na mayroong mana. Sa legal na aspeto, kailangan ko pa ring dumalo dahil hindi panay sa pinal ang napapeles ng diborsyo. Ang ngalansangan ng lungsod ay madulas sa tubigulan na sumasalamin sa mga ilaw ng taksi at malabong nga tindahan. Ang Makati ay mukhang malamig, mahal at emosyonal na malayo eksaktong uri ng umaga na nagpapatiwala sa mga tao sa pera ng higit sa isa't isa. Ang opisina ni Attorney Cruz ay nasa ika-2 palapag ng isang makintab na gusaling salamin na nakatanaw sa lungsod. Suminghot. Agad akong nakilala ng receptionist at binigyan ako ng isang nakikiramay na nangiti na nagsasabi sa akin na nagsasalita na si Ramon. Hindi ako nagulat doon. Ang malalaking tulad ni Ramon ay laging mabilis na binabago ang kwento kapag natatakot silang mukhang may kasalanan. Pumasok ako sa conference room at nakita ko siyang nandun na. Gayon din si Vanessa. Nakaupo siya sa tabi niya na nakasuot ng isang cream-colored na designer coat at isang brilyanteng pulseras na tiyak na hindi sa kanya noong nakaraang linggo. In-upgrade din ni Ramon ang kanyang hitsura. Mamahaling relo, bagong gupit, pasadyang Amerikana lahat ay binili bago pa man siya legal na makatanggap ng kahit isang piso. Iyon pa lang ay nagsabi na sa kinenege lahat. Hindi niya ipinagdiriwang ang seguridad. Ipinagdiriwang niya ang superioridad. Sa sandaling makita ako ni Ramon, sumandal siya sa kanyang upuan na may nakaka-relax na kayabangan ng isang tao na naniniwala na ang buhay ay permanenteng kumiling sa kanyang pabor. Well, sabi niya, tiknan mo kung sino ang nakpakita, hindi ko siya pinansin at umupo sa tapat ng mesa.
Binigyan ako ni Vanessa ng isang maliit na pagkangiti. Elena, may isang bagay na halos kaakit-akit sa mababaeng katulad niya. Hindi naman masama, naakit lang sa kumpiyansa, katayuan ng pera. Tumingin siya kay Ramon sa paraan na ipagtingin na mataw sa mga nanalo sa lotto, na parang ang pagiging malapit mismo ay maring maging kapaki-pakinabang. Pumasok si Atty. Cruz ilang sandali pa, may dalang ilang makakapal na folder sa ilalim ng kanyang braso. Nasa kalahignan ng 60, may pilak na buhok, imposibleng kalmado. Siya ang abogado ni Tito Arturo sa loob ng mahigit 8 taon at nagtataglay ne pagod na ekspresyon nege isang taon na gumugol nege dekada sa panunod nege mga kamilya na sinisira ang kanilang sarili dahil sa pera. Magandang umaga, mahina niyang sabi. Malapat nang ngumiti si Ramon. Magandang umaga, attorney. Tapusin na natin ito. Hindi gumanting ang ngiti si attorney. Iyon ang unang lamat sa kumpiyansa ni Ramon. Dahan-dahang umupo ang abogado at binuksan ang pangunahing estate file. Ang ulan ay tumatapik ng mahina sa matataas na bintana sa likuran niya habang ang trapiko ay gumagapang sa malayo sa ibaba sa gitnang Makati. Tulad ng alam niyo, panimula ni attorney, ang estate ni Arturo Santos ay may kasamang humigit kumulang 400 milyon sa mga likido at pamumuhunan ng mga ari-arian kasama ang bahagyang pagmamay-ari na interes sa Santos Industrial Supply. Agad nang ngumisi si Ramon. Pinisil ni Vanessa ang braso niya. Nanatili akong tahimik. Nagpatuloy, si attorney sa maingat na paglilipat ng mga pahina. Gayunpaman, bago mangyari ang pinal na pamamahagi, may magkondisyong nakalakip sa inheritance trust. Bahagyang nawala ang ngiti ni Ramon. Mga kondisyon. Oh, anong klaseng kondisyon? Tinanggal ni attorney ang kanyang salamin. Binago ni Arturo ang kanyang testamento 8 buwan. Na ang nakakaraan. Bumagal ang pulso ko. 8 buwan. Tamang-tama noong nagsimulang magtanong si Tito Arturo sa akin ngang hindi pangkaraniwang tanong tungkol sa pag-ugali ni Ramon. Pinagsalikop ni attorney ang kanyang kamay. Lumika si Ginong Santos ng 90 araw na character clause na nakatali sa paglilipat ng mana. Tumawa ngang isang beses si Ramon. Isang character clause? Hindi naman totong bagayan. Ito ay kapag binalangkas ng tama. Tumahimik ang silit. Kahit si Vanessa ay tumigil sa pangiti. Binuksan ni attorney ang isa pang folder at inurong ang ilang notaryadong pahina sa mesa. Itinatada ng trust na si Ramon Santos ay mananatili lamang ang karapatan sa mana kung ang sumusunod na kondisyon ay mananatiling nasisiyahan sa panahon ng 90 araw na pagsusuri pagkatapos ng kamatayan ni Arturo. Humigpit ang panga ni Ramon. Okay. Unang kondisyon. Ang benepisyaryo ay dapat manatiling legal na kasal kay Elena Santos. Katahimikan. Kumurap si Ramon. Kalmadong nagpatuloy si attorney. Pangalawang kondisyon. Ang benepisyaryo ay hindi dapat makisali sa pangangalo niya o pakikipag-live-in sa labas ng kasal. Dahan-dahang tinanggal ni Vanessa ang kanyang kamay mula sa braso ni Ramon. Mas malakas ang tibok ng puso ko ngayon, pero sa panlabas, nanatili akong perpektong nakatigil. Pangatlong kondisyon. Ang benepisyaryo ay dapat magpakita ng matatak na moral at pinansyal na pag-ugali ng walang katibayan ng walang ingat o mapagsamantalang pag-ugali. Tinitigan ni Ramon ang abogado ng hindi makapaniwala. Kalokohan ito. Hindi siya pinansin ni attorney. Kung ang alinman sa makondisyong ito ay nilabak sa loob ng 90 araw na panahon, lahat ng karapatan sa mana ay permanenteng at hindi na mababawi na ililipat kay Elena Santos. Nawala ang hangin sa silid. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tumingin si Ramon sa akin, tapos balik kay attorney, tapos sa mga papeles ulit. Ito ay isang uri ng biro. Hindi ito biro. Hindi niya pwedeng gawin ito. Ginawa na niya. Marahas na tumulak si Ramon palayo sa mesa kaya ang kanyang upuan ay kumaskas sa sahig. Minanipula mo siya, Elena. Sa wakas ay nagsalita ako sa unang pagkakataon. Hindi, Ramon. Ginawa mo ito sa sarili mo? Agad na namula ang mukha niya. Alam mo, may hinala ako, totoo ang bahaging iyon. Hindi kailanman direktang sinabi sa akin ni Tito Arturo ang eksaktong sugnay, ngunit sa isang pagbisita sa ospital, tinignan niya ako ng maingat at sinabing, ang ilang tao ay nagmamana ng pera, ang iba ay nagmamana ng kahihinatnan. Sa panahong iyon,
Akala ko ang gamot ay nakakaapekto sa kanyang isip. Ngayon, napagtanto ko na binabalaan niya ako. Galit na itinuro ni Ramon ang nga papeles. Gusto kong hamunin ito kaagad. Hindi nagbago ang ekspresyon ni attorney. Malaya kang kumuhang abogado, ngunit ang estate ay nasuri ng korte. Ang wika ay mahigpit. Galit sa akin ang matandang yon. Hindi. Tahimik na sabi ni attorney. Kinatakutan niya ang uringang tao na maari mong kahinatnan kung bigla kang magkaroon ng kapangyarihan ng walang pananagutan. Mukhang talagang natigilan si Ramon sa pangungusap na iyon. Sa unang pagkakataon mula nang bumaksa ang aming kasal, nakita ko ang isang bagay na pumutok sa ilalim ng kanyang kayabangan. Takot. Dumukot si attorney sa huling folder at naglabas ng isang maliit na flash drive. Nag-record din si Arturo ng isang pahayag para sa pulong na ito. Agresibong umiling si Ramon. Wala akong pakialam sa ilang pre-recorded na mensahe, sa tingin ko dapat. Ikinonekta ni attorney ang drive sa telebisyon sa conference room. Lumitaw si Tito Arturo sa screen na nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang silit sa pasilidad. Mas payat kaysa sa naalala ko, ngunit matalas ang isip, suminghot, isang maulan na tanawin sa labas, sa likuran niya. Kung pinapanood mo ito, kalmadong sabi ni Tito Arturo. Kung gayon ay malamang na ipinakita na ni Ramon sa lahat kung sino talaga siya. Nanigas si Ramon. Napatuloy si Tito Arturo. Binisita ako ni Elena noong walang pera na sangkot. Karaniwang bumibisita si Ramon kapag may kailangan siya. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Ang silit ay nakaramdam ngang hindi matiis na katahimikan. Ginugol ko ang buhay ko sa pagbuwang ng kayamanan, sabi ni Tito Arturo, at may natutunan akong pangit habang nasa daan. Ang pera ay hindi sumisira ng karakter. Ibinubunyag nito ito. Ibinaba ni Vanessa ang kanyang mata. Tumingin si Tito Arturo ng diretso sa kamera. Kung si Ramon ay mananatiling tapat sa kanyang kasal sa kabilang biglaang kayamanan, kung gayon ay karapat-dapat siya sa mana. Kung ipagkakanulo niya ang babaeng tumayo sa tabi niya sa mamahihirap na taon, kung gayon ay karapat-dapat si Elena sa bawat piso. Natapos ang video. Walang gumalaw. Sa wakas, pinagsalikop muli ni attorney ang kanyang nga kamay at nagsalita ng malumanay. Ramon, nagain ka nga papeles ning diborsyo 48 oras pagkatapos ning kamatayan ni Arturo. Nilaba mo rin kaagad ang suknay sa pakikipag-live-in. Mukhang may sakit na si Ramon ngayon. Talagang may sakit, na parang ang silid mismo ay bumaliktad laban sa kanya. Pagkatapos ay bumaling si attorney sa akin. Mrs. Santos, tahimik niyang sabi. Epektibo ngayong umaga, ang Santos Trust ay ganap na nalilipat sa iyo. Ang mukha ni Ramon ay nawalan ng kulay. Sa tabi niya, dahan-dahang tumayo si Vanessa at nang walang sinabing kahit isang salita, lumabas siyang silid. Umalis si Vanessa sa conference room nang hindi lumilingon kahit isang beses. Ang tunog ng pagsasarangang pinto ay umalingaw-ngaw ng mahina sa katahimikan, at sa loop ng ilang mahabang segundo, nakatayo lang doon si Ramon na nakatitik sa walang laman na pasilyo sa kabilangang pader na salamin, na parang hindi paganap na matanggap ng utak niya ang nangyari. Halos hindi ka panipaniwala na panorin ang isang tao na mawala ang lahat sa totoong oras. Hindi unti-unti, hindi sa paglipas ng buwan. Sa isang hapon, ang lalaking tumawag sa akin na pabigat 3 araw na ang nakakaraan ngayon ay mukhang isang sugarol, na napagtatanto na ang chip sa chasino sa harap niya ay peke. Vanessa, tawag niya sa wakas. Walang sagot. Mabilis siyang kumilos patungo sa pinto, ngunit pinigilan siyang ang madong boses ni Attorney Cruz. Dapat kang umupo. Dahan-dahang lumingon si Ramon. Hindi pa ito tapos. Nagbago na ang boses niya ng tuluyan. Wala na ang kumpiyansa. Ngayon ay pinalitan ng isang bagay na hindi matatak sa ilalim ng ibabaw panik, desperadong sinusubukang magbalat kayo bilang galit. Maingat na isinara ni attorney ang estate folder. Sa legal na pagsasalita, tapos na ito? Sa tingin mo ba ay tatalikuran ko lang ang 1,400 milyon? Sa tingin ko inasahan ng tito mo ang eksaktong reaksyong ito. Tumingin sa akin si Ramon, tapos talagang tumingin sa akin marahil sa unang pagkakataon sa loop ng maraming taon. Ngunit hindi pagmamahal ang nasa mata niya, hindi rin ito put. Ito ay kalkulasyon. Sinusubukan na niyang alamin kung mari pa rin akong maging kapakipakinabang sa kanya muli. Ang realisasyon na iyon ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Alam mo, tahimik niyang sabi, hindi ko alam ang nga detalye, pero may hinala ka. Oh,
At pinirmahan mo pa rin ang nga papeles ng diborsyo. Hinawakan ko ang kanyang tingin ng pantay. Sinabihan mo akong lumayas sa bahay mo, Ramon. Humikpit ang panga niya. Sa isang sandali, halos makita ko ang kahihiyan na kumislap sa kanyang mukha. Halos. Pagkatapos ay nawala ito sa ilalim ngang sa mangang loop. Sa tingin mo ba mas mabuti ka kaysa sa akin dahil dito? Singhal niya. Hindi, mahina kong sagot. Sa tingin ko ginawa mo yan sa sarili mo. Tumayo ako, kinuha ang Amerikana ko at lumabas ng conference room habang si Ramon ay nanatiling nakatigil sa tabi ngang mesa na pinalibutan ng mga papeles na kasasabi lang na nabago ang kanyang buong hinaharap. Sa labas, ang Makati ay mukhang mas madilim kaysa kanina. Dumulas ang ulan sa mga bangketa habang ang nga manggagawa sa opisina ay nagmamadali sa ilalim ng mapayong na nagahabol nga sasakyan at ordinaryong nga responsibilidad. Ang buhay ay patuloy na gumagalaw na walang pakialam sa mga personal na sakuna. Dapat nakaramdam akong tagumpay. Sa halip, nakaramdam akong ang pagod dahil ang paghiganti ay mukhang kasiya-siya sa teorya. Ngunit ang pagtayo sa maguho ng isang kasal ay nararamdaman paring parang pagtayo sa maguho. Kahit na hindi ikaw ang sanhi ng pagbaksa, niyakap ako ni Clara sa sandaling dumating ako pabalik sa kanyang bahay sa Quezon City nung gabing iyon. N8 ko ay leng nagtataklay na uwi ng praktikate na init na napapahamdam sa mga tao na pensamento lang litas mula sa mundo. Well, main gat niyang tanong. Umupo ako sa kanyang mesa sa kusina at tumitik sa usok na tumataas mula sa isang tasa ang kape na inihanda na niya para sa akin. Sa akin na, tahimik kong sabi. Kumurap si Clara. Ang mana. Tumango ako ng isang beses. Diyos ko, nawala kay Ramon ang lahat. Dahan-dahan siyang umupo sa tapat ko. Paano niya ito tinatanggap? Tumawa ako ng mahina. Hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil minsan ang sakit ay umaabot sa punto kung saan ang pagtawa ang tanging magagamit na tugon. Gaya ng inaasahan mo, umiling si Clara sa hindi makapaniwala. 11 taon na makasama, at sinira niya ito sa loop ng 48 oras. Hindi iyon totoo? Sinira na ito ni Ramon matagal na bago pa ang tawag sa telepono. Inilantat lamang ng pera ang pinsala. Sa sumunod na 2 linggo, si Ramon ay nakspiral sa publiko sa mga paraan na magiging nakakahiya kung hindi sila gaanong kalunos-lunos. Una ay dumating ang nga abogado. 3 gimagkakahiwalay na law firm ang ginakipagyugnayan kay Attorney Cruz na nagtatangkang gamuning ang testamento ni Chito Arturo, ngunit siyang gibawa si pagtatangka ay nabigo halos kagad. Ang pagpaplano na estate ni Chito Arturo ay metikuloso. Ang mga kondisyon ay legal, dokumentado, at suportado ang naitalang patoto. Pagkatapos ay dumating ang galit ni Ramon. Nagiwan siya sa akin ng 7 voicemails isang gabi pagkatapos ng hating gabi, nakpapalitan sa pagitan ng pagmamakaawa at paninisi. Minanipula mo siya. Nilason mo ang isip niya laban sa akin. May utang ka sa akin na kalahati ng perang yon. Pagkatapos ng 20 minuto, Elena, pakiusap tawagan mo lang ako. Hindi ako sumagot kailanman. Hindi dahil nasiyahan akong huwag siyang pansinin, kundi dahil wala nang dapat sabihin. Mabilis na kumalat ang balita sa aming social circle, bagaman hindi sa paraang inaasahan ni Ramon. Tila ginugol niya ang unang 24 oras pagkatapos ng kamatayan ni Tito Arturo sa hayagang pagyayabang tungkol sa kanyang mamahaling hapunan, magaplano ng luxury condo sa BGC, maagang pagreretiro sa edad na 42. Naalala ng matao ang pag-usap na iyon nang lumabas ang katotohanan. Bigla, naging isa siyang babala. Isang lalaki na ipinagpalit ang kanyang kasal sa pera at nawala ang pareho. Samantala, ganap na nawala si Vanessa. Ayon sa makakatulad na kakilala, mabilis siyang nag-move on matapos malaman na hindi na kontrolado ni Ramon ang estat. Ang bahaging iyon ay hindi rin ako nagulat. Ang relasyon na binuo sa pantasya ay bihirang mabuhay sa realidad. Isang hapon, mga 3 linggo pagkatapos ng pulong sa estate, nagmaneho ako papunta sa pasilidad kung saan naroon si Tito Arturo para kunin ang kanyang natitirang personal na gamit. Mainit akong nakilala ng mga staff. Niyakap akong ilang nurse pagpasok ko sa loob. Mabuti ka sa kanya, tahimik na sinabi ng isa sa kanila sa akin. Nanatili sa akin ang pangungusap na iyon, hindi dahil sa mana, kundi dahil ipinaalala nito sa akin kung sino ako bago pumasok ang lahat ng kapangitan na ito sa buhay ko. Ang silit ni Tito Arturo ay mukhang mas maliit ngayon kung wala siya dito. Ang kanyang salamin sa pagbabasa ay nakapatong pa rin sa tabing ang kama,
At maraming hardcover na librong kasaysayan ang nanatiling. Nakatambak malapit sa bintana kung saan siya dating nakaupo ng maraming oras na nanonood ng tanawin sa labas. Iniabot sa akin ng isang nurse ang isang selyadong sobre. Gusto niyang makuha mo ito ng personal. Sa loob ay may isa pang flash drive na may label na para kay Elena lamang. Naghintay ako hanggang makabalik ako sa bahay ni Clara bago panorin ito. Lumitaw si Tito Arturo sa screen na nakasuot ng madilim na kardigan, mas payat kaysa dati, ngunit matalas ang isip. Hello Elena. Ang boses niya ay agad na nagpasikip ng lalamunan ko. Kung nakikita mo ito, kung gayon ay nabigo si Ramon. Walang galit, walang kapaitan, pakabigo lamang. Dahan-dahang sumandal si Tito Arturo sa kanyang upuan. Mahal ko ang pamangkin ko. Iyon ang trahedya sa lahat ng ito. Ngunit ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa kung sino sila. Lumunok ako ng malalim. Sa loob ng maraming taon, patuloy ni Tito Arturo, naniniwala si Ramon na ang kayamanan ay sa wakas ay magpapadama sa kanya na importante siya. Ang lalaking tulad niyan ay mapanganib dahil ginugugol nila ang kanilang buong buhay sa pagtrato sa para bilang patunay ng halaga ng tao. Masakit siyang umubo bago magpatuloy. Pero hindi mo kailanman ginawa yon. Kahit na may sakit ako, kahit na mukha akong terrible. Trinato mo ako bilang isang tao sa halip na isang oportunidad sa pamumuhunan. Lumabo ang paningin ko dahil sa luha. Bahagyang ngumiti si Tito Arturo. Kaya gumawa ako ng isang pagsubok. Hindi paghihiganti, hindi parusa, isang pagsubok. Kung nanatiling tapat si Ramon sa iyo pagkatapos malaman ang tungkol sa mana, ang pera ay mananatiling kanya. Taos puso akong umasa na sorpresahin niya ako, ngunit hindi niya ginawa. Lumambot ang mga mata ni Tito Arturo. Ang kasakiman ay laging gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa karunungan. Natapos ang video ilang sandali pa na may isang huling pangungusap. Gamitin mo ang pera para bumuo ng isang bagay na mas mabait kaysa sa mga taong naghahabol dito. Umiyak ako ng mas malakas kaysa nung nagsimula ang diborsyo. Hindi dahil sa mana, kundi dahil nakita ako ni Tito Arturo ng malinaw noong hindi na ako nakikita ng sarili kong asawa. Sa parehong panahon na iyon, ang buhay ni Ramon ay patuloy na bumabagsak piraso-piraso. Ang kanyang kumpanya sa construction ay nagsimulang mawalan ng kontrata matapos kumalat ang gaalingasngas tungkol sa legal na kawalang tatag at pinansyal na desperasyon. Maraming subcontractors ang humiling ng agarang pagbabayad sa mga natitirang invoices. Isang supplier ang naglagay pang bantang liyan laban sa kagamitan ng kumpanya. Pagkatapos ay dumating ang kahihiyan. Nakpost na si Ramon ng larawan online na nagdiriwang ng kanyang bagong kabanata kasama si Vanessa bago opisyal na nailipat ang mana. Kumalat ang screenshot kahit saan kapat nalaman ng mataw ang kinalabasan. Isang caption ang nagsabi, "Sa wakas ay namumuhay na sa buhay na nararapat sa akin. Ang internet ay maaring maging walang awa kapag ang kayabangan ay bumabalik sa publiko." Isang gabing ng Biyernes, halos isang buwan pagkatapos mangyari ang lahat. Nagpakita si Ramon sa labas ng bahay ni Clara nang hindi inaasahan. Nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng kanyang itim na sasakyan sa pamamagitan ng bintana sa harap habang binabasa ng malakas na ulan ang kanyang Amerikana. Mukha na siyang matanda, hindi pisikal, kundi emosyonal. Na parang tinanggal ng stress ang isang bagay na artificial na inaasahan niya. Tinanong ni Clara kung gusto kong paalisin niya ito. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, tahimik kong sinabi, "Hindi, kakausapin ko siya." Paglabas ko, tumitik sa akin si Ramon na may pagod na mamata. "Gusto ko lang 5 minuto. Hindi ka dapat narito. Alam ko." Tumutulo ang tubig ulan mula sa kanyang buhok habang ang mga headlight ng dumadaang sasakyan ay sumasalamin sa basang kalye sa likuran niya. Pagkatapos ay may sinabi siya na hindi ko inaasahan. Sa tingin ko tama si Tito Arturo tungkol sa akin. Ang pangungusap ay bumaksak ng mabigat sa pagitan namin. Hindi madrama, hindi depensibo, tapat. At kahit papaano ang katapatan na iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng kanyang kalupitan na pinagsama. Sa isang mahabang sandali, walang nagsalita sa aming dalawa. Patuloy na bumabagsak ang ulan ng mahina sa tapat ng bahay ni Clara habang nakatayo si Ramon sa ilalim ng ilaw ng balkonahe, mukhang isang tao na sa wakas ay naubusan ng nga dahilan. Ang matalas na kumpiyansa na dati niyang suot ng natural ay nawala ng tuluyan. Kahit ang postura niya ay mukhang iba na ngayon,
mas maliit kahit papaano, na parang ang pagkawala ng mana ay nakpilit sa kanya na harapin ang nga bahagi ng kanyang sarili na ginugol niya ang nga taon sa pag-iwas. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta dito, tahimik niyang inamin. Dalawa na tayo. Isang mahinang ngiti ang tumawit sa kanyang mukha bago nawala halos kaagad. Paulit-ulit kong pinapatuktok ang tawag na iyon sa telepono, sabi niya. Ipinakrus ko ang aking mabraso laban sa lamig. Dapat lang, tunok halimaw ako, tumingin ako sa kanya ng maingat nun. Hindi ang bersyon niya mula sa aming magalitrato sa kasal o magabakasyon ng pamilya o tamad na umaga ngang linggo nung nakaraan. Hindi ang ambisyosong kontratista na dating nakakatulog na pagod sa tabi ko pagkatapos ang 14 oras na araw ngang trabaho na sinusubukang itayo ang kanyang negosyo mula sa wala, iba na ito. O baka ito kung sino siya palagi sa ilalim ng presyon at kawalan ng seguridad. Ang pinakamasamang bahagi, patuloy ni Ramon ng mahina, ay nung sinabi ko ang gabagay na iyon, seryoso ako. Ang katapatan na iyon ay ikinagulat ko. Mas gustong karamihan sa mga tao na magsinunggaling sa kanilang sarili. Mas malinis, hindi gaanong masakit. Ngunit si Ramon ay mukhang talagang nahubaran ngayon, emosyonal na hilaw sa paraang hindi ko pa nakikita nun. Akala ko ang pera ay sa wakas ay magpapadama sa akin na importante ako, sabi niya. Tapos nung sandaling akala ko nasa akin na ito, nagsimula akong tratuhin ang lahat sa paligid ko na parang nasa ilalim ko sila. Trinato mo ako na parang disposable ako. Agad niyang ibinaba ang kanyang nga mata. Alam ko. Isang dumadaang kotse ang nagwisik ng tubig sa bangketa bago nawala sa madilim na kalye. Sa wakas, bumuntong hininga ako. Dapat ka nang umuwi, Ramon. Wala na talaga akong tahanan. Sa isang segundo, ang awa ay masakit na kumislap sa loob ko. Hindi pagmamahal, hindi pakikipagkasundo, kalungkutan lamang para sa kung paano ganap na binuwag ngang kasakiman ang isang tao. Hindi kita babawiin, malumanay kong sabi, alam ko, at ang pera ay walang binabago. Alam ko rin yan. Nagatubili siya bago magsalita muli. Anong gagawin mo dito? Tumingin ako sa labas patungo sa ulan. Ang tanong na iyon ay patuloy na sumusunod sa akin sa nakalipas na buwan. Ang 1,400 milyon ay sapat na para sirain ang isang tao kung hawakan ng walang ingat. Naintindihan iyon ni Tito Arturo ng higit sa sinuman. Kaya gumugol ako ngam nga linggo sa maingat na pag-isip bago hawakan ang kahit isang sentimo. Gumagawa ako ng isang bagay. Tahimik kong sagot. Mukhang nalito si Ramon. Anong klaseng bagay? Isang pundasyon. Para saan? Tumingin ako pabalik sa kanya. Para sa mga pamilyang humaharap sa paggamot sa kanser. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon niya, pagkaunawa dahil bigla niyang naalala ang lahat ng mga pagbisita sa ospital kasama si Tito Arturo na nilaktawan niya. Lahat ng mapagod na asawa na natutulog sa waiting room. Lahat ng mga taong nalulunod sa pananalapi habang sinusubukang panatilihing buhay ang nga mahal sa buhay. Seryoso ka? Umurong ako pabalik sa pintuan sa harap. Magandang gabi, Ramon. At sa pagkakataong ito, nang maglakad siya palayo, mukha siyang isang taong may dalang makahihinatnan sa halip na galit. Sa sumunod na ilang buwan, nagbago ang buhay ko sa mga paraan na hindi ko inaasahan hindi maluho. Iyon ang kakaibang bagay na hindi naintindihan ng mataw tungkol sa biglaang kayamanan. Ang pinakamaluso na mapagbabago ay madalas na ang pinakatahimik. Bumili ako ng isang disenteng tsondo na nakatanaw sa Manila Bay na may malalaking bintana at isang maliit na silid-basahan. Hindi isang mansyon, hindi isang bagay na idinisenyo upang mapabilip ang mga estranghero, kundi isang mapayapang lugar kung saan maari akong huminga muli sa wakas. Pagkatapos ay itinatag ko ang Arturo Santos Family Foundation. Ang pundasyon ay nakatuon sa 3 bagay. Tulong pinansyal para sa mga pasyente ng kanser, pansamantalang pabahay na suporta para sa mga tagapag-alaga, at mga scholarship para sa mga mag-aral ng nursing na pumapasok sa pangangalaga sa oncology. Tumulong ang abogado ni Tito Arturo na ayusin ang lahat ng legal, at sa loob ng 6 na buwan, nagsimulang tumulong ang pundasyon sa mga totoong pamilya sa buong Metro Manila. Iyon ang naging tunay na paghihiganti. Hindi ang pagpapahiya kay Ramon, hindi ang pagsira sa kanya sa publiko, kundi ang pagbuwang ng isang bagay na makabuluhan mula sa mismong kasakiman na sumira sa aming kasal. Isang hapon, bumisita ako sa St.
Lux Medical Center para sa isang pulong-sam nga administrador tungkol sa pagpapalawak ng suporta sa pabahay ng tagapag-alaga. Habang naglalakad ako sa oncology wing pagkatapos, agad na bumaha ang nga alaala. Si Tito Arturo na natutulog sa pamamahitan ng mga pagbubuhos ng chemotherapy. Mga pagod na nurse na lumilipat sa bawat silit. Mga takot na pamilya na nagpapanggap na manatiling optimistiko para sa kapakanan ng bawat isa. Isang babae malapit sa mga elevator ang biglang nakakilala sa akin. Ikaw si Elena Santos, tama? Magalang akong tumango. Agad na napunong luha ang kanyang mata. Binayaran ng pundasyon ang pabahay para sa paggamot ng asawa ko noong nakaraang buwan, bulong niya. Mawawala sana sa amin ang lahat kung hindi dahil doon. Nanikip ang emosyon sa dibdib ko. Hindi mo alam kung ano ang kahulugan niyan sa pamilya namin. Niyakap ko siya bago siya lumakat palayo na umiyak ng mahina, at sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi ako iniwanan ni Tito Arturo ng pera. Iniwanan niya ako ng responsibilidad. Samantala, ang buhay ni Ramon ay patuloy na gumagalaw sa kabilang direksyon. Hindi na sakuna, mas maliit na lang. Nakaligtas ang kanyang kumpanya, ngunit bahagya. Ang legal na bayarin mula sa labanan sa mana ay halos sumira sa kanyang pananalapi at maraming high-end na kliyente ang tahimik na tumigil sa pagtitiwala sa kanya pagkatapos ng pampublikong pagbagsak. Ang tao sa negosyo ay bihirang aminin ng hayagan. Ngunit ang karakter ay mas mahalaga kaysa sa ipinapanggap ng karamihan, lalo na kapag malalaking halaga ng pera ang sangkot. Isang gabi, ipinasa sa akin ni Clara ang isang lokal na artikulo sa pahayagan tungkol sa pagpapalawak ng pundasyon. Kasama sa artikulo ang ngalarawan mula sa isang charity fundraiser manakangiting voluntaryo, matalumpating donor, mapamilyang nagbabahagi nga kwento ng pagaling. Malapit sa ibabang artikulo, halos nakatago sa background ng isang litrato ay nakatayo si Ramon makisa malapit sa likod na pader, tahimik na nanonood. Tinitigan ko ang imahe ng ilang segundo, pagkatapos ay isinara ang aking telepono. 2 linggo ang nakalipas, nakita ko siya ulit ng hindi inaasahan sa isa pang kaganapan ng pundasyon. Sa pagkakataong ito ay lumapit siya ng maingat pagkatapos umalis ang karamihan sa mga bisita. Gumagawa ka nga buting gawain, sabi niya. Salamat. Mayroong awkward na katahimikan sa pagitan namin, hindi na pagalit, malungkot lang. Sumulyap si Ramon sa paligid ng halos walang laman na ballroom kung saan ang nga voluntaryo ay nagtutupi nga mantle at nagtatambak ng nga upuan. Alam mo kung ano ang kakaiba? Tahimik niyang sabi. Ano? Nung akala ko makukuha ko ang 400 milyon, agad akong nagsimulang mag-imagine kung ano ang mabibili ko. Dahan-dahan siyang umiling. Minana mo ang pera at ang unang naisip mo ay kung sino ang matutulungan mo? Pinag-aralan ko siya ng maingat. Hindi mo talaga ako kilala sa huli. No? Tumawid ang sakit sa kanyang mukha kaagad dahil alam niyang totoo iyon. Sa kung saan, tumigil si Ramon sa pagtingin sa akin bilang isang tao at nagsimulang tumingin sa akin bilang bahagi ng background scenery ng kanyang buhay maasahan, kapaki-pakinabang, karaniwan, at madalas na sinisira ng matao ang karaniwang bagay nang hindi na mamalayan ang kanilang halaga hanggang sa mawala na sila. May iba pa, maingat niyang inamin. Ano? Nalaman ko kalaunan na hindi mo kailanman sinabi kahit kanino ang tungkol kay Vanessa. Kumurap ako ng bahagya. Ano naman sa kanya? Pwede mo akong ipahiya sa publiko. Nasa iyo ang lahat ng karapatan. Pero hindi ko ginawa. Bakit? Dahil sa kabilang lahat. Naalala ko pa rin ang lalaking dati ka bago ka inukang ng kasakiman mula sa loop. Dahil ang pahiganti na walang limitasyon ay kalaunan ay lumalason sa taong may hawak nito, dahil mahalaga ang dignidad. Sinisira mo na ang sarili mo, tahimik kong sagot. Hindi mo kailangan ang tulong ko. Tumingin sa ibaba si Ramon ng ilang segundo. Pagkatapos halos pabulong, sinabi niya, iyan ay kahit papaano mas malala. Sa unang pagkakataon mula nang matapos ang aming kasal, naniniwala ako na tunay niyang naintindihan ang pinsalang idinulot niya hindi lang pinansyal, kundi sa tao. At nakakapagtaka, ang realisasyon na iyon ay mas kasiyasiya kaysa sa galit kailanman. Isang taon ang nakalipas, ang Metro Manila ay mukhang iba sa akin, hindi dahil nakbago ang lungsod, kundi dahil ako ang nakbago. Ang kapaitan na dating sumusunod sa akin kahit saan ay sa wakas nagsimulang kumupas sa isang bagay na mas tahimik karunungan, marahil, o simpleng emosyonal na pagod,
naghihilom sa kapayapaan. Bumalik na naman ang panahon ng Kapaskuhan na nagpapatingkat sa mailaw at dekorasyon sa malansangan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lamig ng Disyembre ay hindi na nararamdamang malungkot. Ang buhay ko ay naging matatag, makabuluhan, totu. Ang Arturo Santos Family Foundation ay nagpapatakbo na ngayon mula sa isang narenovate na opisina sa Makati. Nakatulong kami sa higit sa 70 pamilya sa unang taon pa lamang. Nagbabayad ng pansamantalang gastos sa pabahay, gastos sa transportasyon, suporta sa paggamot, tulong sa pangangalaga ng bata. Ang trabaho ay kumonsumo sa karamihan ng aking mga araw at kahit papaano ay nailigtas ako nito. Ang sakit ay nagiging mas magaan kapag ito ay nagbabago sa layunin. Sa isang maulan na hapon ng Huwebes noong Disyembre, nakatayo ako sa loob ng lobby ng pundasyon na nagsusuri ng ngaulat sa katapusan ng taon habang ang mga voluntaryo ay nagdadala ng makahon ng donasyon patungo sa mga silirimbakan sa malapit. Ang gusali ay may mahinang amoy ng kape, papel, at basang mapayong mula sa ulan sa labas. Elena, tumingala ako. Nakatayo si Ramon malapit sa pasukan sa harap na may hawak na 2 cardboard trays ng kape mula sa kafe sa tapat ng kalye. Sa isang sandali, walang gumalaw sa aming dalawa. Pagkatapos ay ngumiti ng maliwanag ang isa sa mga voluntaryo. Oh, mabuti. Nakadating ka. Ibig sabihin ay mas matagal na siyang tumutulong kaysa sa namalayan ko. Maingat na naglakat si Ramon patungo sa mesang kumprensya at nagsimulang mag-abot ng matasangapan ng tahimik sa mga pagod na voluntaryo, naghahanda para sa holiday fundraiser nung gabing iyon. Walang nagtrato sa kanya bilang isang bigo dito. Walang nanuya sa kanya sa nangyari. Trinato lang nila siya bilang isa pang tao na sumusubok na tumulong, na hinala ko ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa simpatiya kailanman. Matapos magiwa-hiwalay muli ang mga voluntaryo, dahan-dahang lumapit si Ramon sa aking mesa. Dinala ko ang karaniwan mo, sabi niya. Tumingin ako sa ibaba. Itim na kape, isang asukal eksakto sa paraan ng pag-inom ko nito sa loob ng mahigit 1 dekada. Salamat. Tumango siya ng awkward bago sumulyap sa paligid ng opisina. Ang nga naka-frame na litrato ay tumatakip sa mga pader ngayon mga pamilyang nakasama muli pagkatapos ng paggamot, mga tumanggap ng scholarship na nagtatapos sa nursing school, mga voluntaryo sa panahon ng food drives at mga kaganapan sa panggangalap ng pondo. Ang litrato ni Tito Arturo ay nakasabit malapit sa gitnang pasilyo. Napansin agad ito ni Ramon. Magugustuhan niya ang lugar na ito, mahina niyang sabi. Oh, sagot ko. Sa tingin ko magugustuhan niya. Si Ramon ay mukhang mas matanda kaysa noong 1 taon, bagaman hindi sa masamang paraan. Ang kahirapan ay nagtanggal ng labis na kayabangan na dating nangingibabaw sa kanya. Mas simple na rin ang pananamit niya ngayon. Work boots, madilim na polo, praktikal na damit na walang mamahaling tatak o marangyang relo, ang kanyang kumpanya ay umiiral pa rin, bagaman sa isang mas maliit na sukat. Paminsan-minsan ay nakakarinig si Clara ng mga update sa pamamagitan ng magkakatulad na kakilala. Tila si Ramon ay kumukuha ngang karamihan sa mga trabaho sa pag-ayos ng tirahan ngayon sa halip na maghabol ngang malalaking komersyal na kontrata. Mas kaunting pera, mas maraming katatagan, mas maraming pagpapakumbaba. At nakakapaktaka, mukha siyang mas malusok sa emosyonal kaysa noong mataon na ginugol niya sa pakahumaling sa tagumpay. Magboboluntaryo ka ba ngayong gabi? Tanong ko. Oh, matagal ka na palang pumupunta dito. Ngumiti siya ng mahina. 4 na buwan, at walang nagsabi sa akin. Malamang inakala nila na alam mo na, halos matawa ako. Pagkatapos ay tumira ang katahimikan ng comfortable sa pagitan namin. Hindi romantikong katahimikan, hindi nalutas na tensyon, kundi 2 tao na nakatayo ng mapayapa sa resulta ng isang bagay na masakit. Sa wakas, ay nakaligtas na sila. Sumulyap si Ramon patungo sa malalaking bintana sa harap kung saan ang mailaw ngang lungsod ay kumikislap sa kabila ng salamin. Dati akong nag-aisip na nirerespeto nga tao ang kayamanan, tahimik niyang sabi. Nirerespeto nila ang karakter. Huli ko na natutunan yon. Hindi, malumanay kong sagot. Ang huli na ay ang hindi pakatuto nito kailanman. Tila nakaapekto iyon sa kanya ng malalim. Ilang oras pagkatapos ang holiday fundraiser ay nagsimulang punuin ang gusali ng ingay at init.
Ang nga pamilya ay nagtipon malapit sa mapinalamutian na mesa habang ang nga voluntaryo ay namamahagi ng nga pagkain at regalo. Tumatawa ang nga bata malapit sa Christmas tree sa lobby. Sa labas, patuloy ang pagulan sa mga kalye. Sa isang punto sa panahon ng gabi, lumabas ako sandali para magpahangin. Sumunod si Ramon ilang minuto pagkatapos. Ang lungsod ay mukhang maganda sa ilalim nga ilawng Pasko, tahimik na trapiko, kumikislap ng nga ilaw sa kalye, malamig na hangin na umihip ng mahina sa dilim. Nakatayo si Ramon sa tabi ko sa ilalim ng awning. May utang ako sa iyong tawad, bigla niyang sabi. Nagsorry ka na, hindi ganap. Humarap ako sa kanya. Itinuon niya ang kanyang nga mata sa basang kalye. Nung nakuha ko ang tawag na iyon tungkol sa mana, maingat niyang sabi, ang unang naramdaman ko ay hindi pasasalamat. Lumunok siya ng malalim. Ito ay superioridad. Ang katapatan ng pangungusap na iyon ay tumama ng mas malakas kaysa sa dramatics kailanman. Tumingin ako sa sarili kong asawa. Patuloy niya. Ang babaeng tumayo sa tabi ko nung ang negosyo ko ay bumabagsak, nung ako ay walang pera, nung wala akong kahit ano, at bigla kong naisip na nalampasan ko na siya. Ang sakit ay kumikislap pa rin ng tahimik sa loob ko, naririnig na sinabi iyon ng malakas, bagaman hindi na sapat na matalas para makasugat, dahan-dahang umiling si Ramon. Iyon ang bahagi na pagsisisihan ko sa buong buhay ko. Ang ambon ay dumapo sa balikat ng kanyang polo habang ang nga sasakyan ay dahan-dahang dumadaan sa malapit. Ang pinakamasamang bagay ay hindi ang pagkawalang ang pera, inamin niya. Ito ay ang kapagdatan tunay chinapong ko ang ganagisang gataw na talagang ginagmahaw sa aking bago pa ako magrawong inigahitsiyano. Sa lubenigay lang segundo wala akong gisinabi. Pagkatapos ay tumingin ako sa labas patungo sa kumikislap ng mga ilaw ng lungsod at sumagot ng mahina. Kung gayon marahil ang pagkawalang ng lahat ay nakturo sa iyong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa 400 milyon. Ipinikit ni Ramon ang kanyang nga mata sandali, hindi dahil masakit ang nga salita, kundi dahil totoo ang nga ito. Sa loob ngang gusali sa likuran namin, ang nga tao ay tumatawa ng mainit sa paligid ng nga natitiklop na mesa na puno ng pagkain at mga dekorasyon ng Pasko. Ang mapamilyang nakaligtas sa maimposibleng laban sa medikal ay niyayakap ang maboluntaryo malapit sa pasukan habang ang mabata ay may dalang maregalong laruan sa pasilyo. Buhay. Tunay na buhay. Magulo, mahirap, magandang buhay. Tahimik na tumingin si Ramon sa bintana. Bumokang isang mabuting bagay mula sa lahat ng ito. Hindi, malumanay kong pagwawasto. Si Tito Arturo ang gumawa. Tumigil ako bago magpatuloy. Nagtiwala lang siya sa maling tao muna. Dahan-dahang tumango si Ramon, tinatanggap ang katotohanan ng hindi ipinagtatanggol ang kanyang sarili. At sa unang pagkakataon mula nang matapos ang aming kasal, naramdaman kong ganap na malaya sa galit. Hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran ng automatiko kundi dahil ang pagdadala ng kapaitan magpakailanman ay kalaunan ay nagiging sarili nitong bilangguan. Biglang binuksan ng isang voluntaryo ang pintuan sa harap. Elena, magsisimula na sila sa presentasyon ng donor. Susunod na ako. Nawala ang voluntaryo, pabalik sa loob. Tumingin sa akin si Ramon, nang maingat sa huling pagkakataon. Alam mo, tahimik niyang sabi, nung pinirmahan mo ang mapapeles ng diborsyo nung gabing iyon at ngumiti sa akin, isang mahinang ngiti ang dumapo sa aking malabi. Akala mo nagbabluff ako? Hindi. Tumawa siya ng mahina. Sa tingin ko ang ilang bahagi ko ay alam na nasinira ko lang ang sarili kong buhay. Nakatayo kami doon ng isa pang sandali sa ilalim ng ambon bago maklakat pabalik sa loop ng makahiwalay. Hindi na mag-asawa. Hindi rin maggawe. 2 taon lang na permanenteng hinubog ng isang kakilakilabot na desisyon at ang makahihinatnan na sumunod dito. Kalaunan nung gabing iyon, pagkatapos matapos ang fundraiser at ang mga voluntaryo ay sa wakas umuwi na, nanatili akong mag-isa sa opisina ng ilang tahimik na minuto, naglilinis ng mga papeles mula sa aking mesa. Ang naka-frame na litrato ni Tito Arturo ay nakapatong sa malapit sa ilalim ng mainit na mga ilawng pasilyo, tiningnan ko ito at ngumiti ng mahina. Ang ilang nga tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa paghahabol ngang, pero dahil naniniwala sila na ang kayamanan ay lumilihang halaga. Ngunit ang tunay na kayamanan ay mas simple kaysa doon. Ang tunay na kayamanan ay katapatan kapag ang buhay ay nagiging mahirap. Ang tunay na kayamanan ay kabaitan kapag ang kalupitan ay pakiramdam na mas madali.
Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng nga taong na mamahal sa iyo bago dumating ang tagumpay at pagkakaroon ng karakter na huwag silang ipagkanulo pagkatapos nito. Sa labas ng nga bintana ng opisina, ang ulan ay patuloy na bumabagsak ng banayad sa natutulok na lungsod habang ang nga pamilya ay nakmamaneho pauwi ng makasama sa malamig na gabi ng Disyembre. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman kong payapa. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong damdamin sa anumang paraan, maglaan ng ilang sandali upang magnilay sa mga taong tumayo sa tabi mo sa iyong pinakamahihirap na panahon dahil iyon ang nga taong pinakamahalaga. At kung naniniwala ka na ang katapatan, karakter, at kabaitan ay mahalaga pa rin sa mundong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa higit pang na kwento na nagpapaalala sa atin kung ano ang tunay na nagpapahalaga sa isang buhay.